Muli po, andito na naman po ako. Ang inyong pangalan ko po ay si Brother Edmund po. Ako po isang mga kalakal lang po. Ang alam po ay pinangangalakal. Bumibili po ako ng mga silang appliances, mga bakal, dyaryo, kung ano-ano pa. Pero kahit ano lang po ang hanap buhay ko, hindi po ako nagre-reklamo, lalo na po sa Panginoon at sa gobyerno natin. Dahil lang ako po, meron po akong prinsipyo sa buhay. Hindi po kailangan magreklamo kung kani-kanino. Ang importante sa akin, kahit paano yung kumakain ako ng 3 beses sa araw, masaya ako, nakakatulong sa aking tinitirahan at nakikitira lang ako dito sa bahay na po. Sana po marinig po itong sasabihin ko at pakita niyo po ako nung sasalita sa inyong harapan. Ito po ay para sa mga DDS supporters. Alam niyo po mga DDS supporters, sobra-sobra na po yung ginagawa nyong kaguluhan sa ating bansa. Kabi-kabilaan ng inyong pagpoprotesta laban sa ating gobyerno na ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po ba, wala pong saysay ang lahat ng ginagawa niyo sa buhay niyo. Alam niyo bakit? Lahat ng ginagawa niyo puro kamalian, at kapahamakan lang sa inyong sarili. Ang hilig niyo manira ng tao, ang hilig niyo sirain ng ating presidente na sinasabi yung ganun. Pero hindi niyo alam ang sinasabi niyo ay puro kasinungalingan. Ayun po, sasabihin ko po sa inyo totoo. Sa lahat ng mga taong sa likod ng mga ginagawa niyo, yung mga naguhudkok sa inyo para gawin yung bagay na yan, dahil binabayaran kayo ng mga yan. Yung mga nagbabayad sa inyo na yan, na nasa likod niyan mga ginagawa niyo, pag-rally, protesta laban kay Bongbong Marcos na ating presidente, sila po yung may mithiin na silang mamuno sa gobyerno. Bakit kamo? Dahil gusto nila makamkam at manakaw ang pera ng kaban ng bayan. Hindi ba naisip yung mga korupsyon na nangyayari ngayon? Yung mga korupsyon na isiniwalat ng ating Pangulo, tapos siya pang masama, siya pa sinasabi yung masama. Bakit yung ginagawa nyo mga DDS? Alam nyo, sa totoo lang yung ginagawa nyo yan, imbis na kayo ay magtrabaho, mamuhay ng maayos para sa pamilya nyo, ipinapahamak nyo lang ang sarili nyo sa ganyang bagay. Hindi naman kayo tutulungan ng mga yan na sa likod ng mga yan yung mga sumusulsul sa inyo, mga sa likod ng mga yan na nagbabayad sa inyo ng pera. Alam nyo, huwag kayong mugmukhang pera. Hindi nyo naman alam kung ano pinaglalaban nyo. Kaya kayo mga DDS, magising kayo sa katotohanan. Imulat yung mga mata. Nakikita nyo naman, di ba, yung mga ginagawa ng ating Pangulong Marcos ngayon? Gusto niya lang mapaunlad ng ating bansa. Ginagampanan niyang trabaho niya para ang bansa natin napaganda. Diba? Marami na siyang nagawang bagay. Sa ilang taon pa lang siya nakaupo, pero marami siyang nagawang bagay. Kaya lang nabubulag-bulagan kayo. At sinusuportahan niyo pa rin yung makakaliwa. Walang hinangad kundi papasama kayo, papasamain inyong kalagayan. Kawawa pamilya nyo, kayo rin, sayang lang ang buhay nyo. Alam nyo, pag ang Pangulong Marcos nagbaba ng martial law yan, kayo rin ang mahihirapan. Dahil ang martial law ay batas militar. Ang militar ang mamumuno sa ating bansa. Ngayon, yung mga kumakalaban sa kanya, nakatulad nyo, gusto niyo bang hulihin kayo isa-isa? Galing kayo sa kapahamakan? Mamabango kayo sa hukay. Kaya mahirap yan. Importante sa inyo, importante yung isipin nyo yung pamilya nyo, mabuhay kayo ng maayos. Naghanap buhay kayo para sa pamilya nyo, mayroon kayong
meron kayong magamit, mapambili ng mga pangangailangan ng pamilya ko, lalo sa mga anak mo na kailangan din, lalo sa mga nag-aaral ng mga anak. Kaya kayo mga DDS, huwag na kayong maninira sa Pangulo. Huwag kayong susunod sa mga nasa likod niyang mga kaguluhan na yan. Kawawa kayo, tandaan niyo yan. Kawawa kayo. Pinagpapalit niyo yung karangalan niyo sa konting halaga. 3,000 papapalit nyo. Kasi sino lang ba yung 3,000 na yan? Binabayad sa inyo para manggulo kayo sa Malacanang mag-rally. O, di ba? Kayo ba, halimbawa yung mga sinusuportahan yung yan na nanunuso sa inyo, pag silang nakaupo, matutulungan ba kayo ng mga yan? May ibibigay pa sa inyo yung mga pangangailangan nyo sa bawat araw? Yung pagkain nyo, yung pag-aaral ng mga anak nyo, diba? Pangangailangan ng mga anak nyo sa araw-araw, ay bibigay ba ng mga yan, mga nanunsul na yan, na sila gusto mo po sa gobyerno? Kawawa kayo mga DDS. Sayang lang ang mga pagod na ginagawa nyo dyan. Huwag nyo ipagpalit ang inyong pagkatao sa konting halaga, sa 3,000. Mas malaki pa yan ang kikitain nyo kung magsisikap kayo magtrabaho para sa pamilya nyo. Kaya tigil-tigilan yung kaguluhan na ginagawa nyo. Dahil pagka nagalit ang presidente natin at gumamit tayo yan ng kamay na bakal, kawawa kayo. Sa isang iglap, ubos kayong lahat dyan. Naniwala kayo sa akin. Masakit na ron, dahil sa ginagawa nyo, nagagalit na rin ng Panginoon, ng Diyos. Hindi ba nakikita nga yung mga nangyayari sa mundo ngayon? Mga talagang pagbaha, yung lindol, na nangyayari. Pag yan ang dumapo sa ating bansa, pag yan ang dumating sa ating bansa, baka sabihin nyo, Diyos ko po, tawarin po ninyo kami, tama na. Kayo rin naman gumagawa ng masasamang bagay. Kayo naman gumagawa ng kasasamaan nyo sa harap ng Diyos. Alam nyo, si Presidente BBM, ang Diyos ang nagluklok sa kanya dyan, sa pesong yan. Dahil alam ng Diyos na mabuti siyang tao. Hindi nga siya palamura Ibis na pakinggan yung mga paninira sa kanya, anong ginagawa niya? Sinusuklian niya ng maayos sa pagtatrabaho bilang presidente. Diba? Nakikita niyo naman Hindi mabulag. Tapos kinakampihan niyo yung mga makaliwa na siya naman talagang tunay na may kasalanan na ba't mangyayari sa Pilipinas yan, sa ating bansa. Kung kahirapan, huwag niyo isisi sa gobyerno. Kung kahirapan na dinaranas niyo, huwag niyo isisi sa gobyerno natin. Kahit marami nang umupong mga presidente na puro pangungutang ang ginawa. Buti nga sa panahon ngayon ng ating presidente, nababago na ang takbo ng ekonomiya natin. Diba? Ang utang ng mga magsasaka, binayaran niya. O, diba? Ang mga estudyante, binigyan niya ng mga scholarship. O, diba? Meron pa nga, diba? Yung mga buntis, nakakatanggap ng 350 kada buwan. O, diba? Masama pa ba yun? Yung mga senior citizen, ganun din. Lahat ng ginawa niya sa magandang bagay. Marami na siyang pinagawang mga instruktura na yung iba natapos na, iba matatapos pa lang. Pero at least ginagawa niya yung trabaho niya, mga kababayan. Kaya kayong mga DDS, tigil-tigilan niyo na yung mga paninira niyo. Katulad na lang ng mga artista, mga vlogger na ibang naninira sa kanya. O, diba? Katulad na lang yung si Ngongo, si Mr. Jack na Ngongo na yan. Ganyan lang ang kalagayan niya, itsura niya, naninira pa sa Pangulo. Diba? Hindi niya suriin yung pagkatao niya kung anong klase siya. Gusto niya sumikat dahil sa ganyan Kawawa ka Mr. Jack Ngongo. Pagdating ng oras, ikaw rin ang kawawa. Si Bayani at Bayani, idol pa naman kita. Magaling kang komedyante. Pero kung sirain mo ang ating Pangulo, kung siraan mo, gano'n lang. Sabihin mo, magnanakaw. Bakit? Tao ka na ba?
Nung panahon ni matandang Marcos, pinanganak na ka ba? Alam mo na bang kasaysayan ng Pilipinas? Ako hindi pa tao eh. So, bayani at bayani. Tigilan mo yung ganyang bagay na ano. Yun ang ikasisira mo sa pagiging artista mo. Sayang ka. Sikat ka pa naman. Ha? Ako itong nagsasalita, si ordinaryong tao lang ako, si Brother Edmond. Gusto mo magharap tayong dalawa para malaman mo. Kahit anong oras, sabihin mo na sa akin kung saan tayo pwede magkita. Kahit yan si Jack, mangunguna yan. Para matahimik na kayo sa mga ginagawa nyo. Hindi tama yung ginagawa yung mga paninira sa Pangulo natin. Paninira kayo. Wala na kayong respeto. Higit sa lahat, wala kayong respeto sa Diyos, sa Panginoon natin. Dahil nagkakasala kayo sa ginagawa nyo. Kaya ngayon, sa mga DDS, mga supporters na yan, tigilan nyo na yung kaguluhang ginagawa nyo. Huwag kayong tanggap ng bayad na 3,000 lang. Kawawa kayo. Tandaan nyo yan. Kawawa kayo. Ba't namatay? Kaya hanggang doon lang ako. Salamat sa mga DDS na nakapanood nito. At nakatida ng mensahe ito. Salamat sa inyo.